naming tinatanggap tuwing umaga. Salamat po sa inyong pangunguna at pagsama. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy naming nararanasan. Tunay nga po na kayo po ang Diyos na mabuti. Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagpapabaya sa lahat ng inyong mga anak. Kaya ang aming tugon ay papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa gabi ito, kami po ay buong pusong lumalapit at kinikilala namin ang aming mga kahinaan at pagkukulang, maging ang aming mga kasalanan. Panginoon, muli linisin niyo po kami. Ugasan niyo po kami ng inyong mga salita at pagpalain niyo po anuman ang aming mga kahilingan na aming maitataas. At wala po kaming ibang dalangin sa gabi ito, kundi Panginoon ng inyong Espiritong Banal ng muling mangusap magturo. At pagpalain ang bawat puso namin ng inyong mga salita upang lalo pa kaming maging matatag at lumago sa aming pananampalataya upang amin po mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon sa aming buhay, pananampalataya at sa aming paglilingkod sa inyo. Kaya ang lahat ng ito ay amin pong pinagkakatiwala at sa aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And let us read once again sa ating pong Word of God, galing po sa Hebrews chapter 11 verse 32 to 34. Ating muling basahin, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle, and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito naman ang sinasabi, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pwede na tayo makaupo, mga brothers and sisters. Okay, hallelujah. Talaga naman pong time is so fast. Ano po? I don't know kasi hindi naman natin alam kung siyempre mahirap naman na pigilin ang lahat ng bagay pag nasa harapan. Pero kailangan pa rin natin to make it balance. Babalance lang natin. Para nang sa ganon is mag-enjoy tayo lahat. So, ang ating pag-aaralan ngayon is continuation ulit ito ha. Hindi ko na po isa-isahin, baka ma-obvious yung oras ko, pero dito pa rin tayo sa aning yata na characters na nakapaloob lang sa isang verse na ito ng verse 32. Okay, balikan ko kung sino-sino yung mga nasa verse 32 na yan. Gideon, Barak, Samson, Jephthah, and David, and Samuel. So, 6 nga sila. Tapos yung 6 na yan, tigdadalawa po siyang part. Part 1, part 2, part 1, part 2. So, kaya napahaba na po tayo dyan mga kapatid. Pero, ganun pa man is, we are journeying doon po sa kanilang
pananampalataya. Kasi marami pong magagandang lesson o inspiration from the Word of God ang ibinibigay niya sa atin through this through these men, itong mga lingkod, no, mga mananampalatayang ito na lingkod ng Panginoon. Ang dami pong tinuturo sa atin. At inisa-isa natin sila kasi meron pong ginawa ang Diyos sa kanila. Even though they came from ordinary people, and God made them an extraordinary because of faith, dahil lang sa pananampalataya. So, yan din po ang nagbibigay sa atin ng pagkakaiba dito sa mundo. Because having faith with God is kakaiba po yan. Sapagkat ang tao po sa panahon at sa mundong ito, lahat po ay nabubuhay sa kanilang mga nakikita dito sa mundo. Nagtitiwala sa kanilang mga nakikita sa mundo. But having faith with God, we're not only living in this world because we are in this world, but we live and we trust God na hindi natin nakikita. And that is one of the meaning of faith. Faith is confidence of things that we do not see. Hindi natin nakikita. Pero naniniwala tayo. And let me go on, mga kapatid. Nandito na tayo kay David. Finally, nakapunta na tayo kay David. Pag pinag-usapan natin si David, napakahaba ng kanyang account sa Bible. In fact, hindi magkakasya ang part 1 and part 2. Pero para marami tayong makuha ng mga lesson dito, pino-compress ko na lang siya sa part 1 and part 2. At may part 2 na ito sigurado sa Friday. Pag ito po ay hindi ko makuha ngayong gabi, magiging part 3 po ito sa Friday, sa next Tuesday. Because tonight is Tuesday, sunod Friday, and then Tuesday. Depende sa kalooban ng Panginoon. Ano nga ba ang meron dito kay David? Diba? At hindi lingid sa inyo that David is so familiar to us. Hindi pa natin nababasa ang Bible, doon pa lang sa yung kung nakaabot tayo ng mga kindergarten, no? Kinikwento na yan tapos sa bahay, kinikwento rin, tapos sa ano pa, sa television, sa mga movie, lalo na kapag Holy Week, may mga palabas about the mga the Bible, about Noah, David, Moses, and commandments. So, we're so familiar with David. Familiar tayo kay David, pero hindi lang tayo familiar siguro kung ano po ang mga ginawa ng Diyos sa buhay niya at paano po siya tumugon at paano po siya tinagurian sa Bible na man after God's own heart. Yun po ang napakagandang. Siya lang po talagang may titulo po na ganon. So let's now, ating pong pagnilayan, ating pong pagbulay-bulayan itong si David, Faith with a Heart Like God. So kakaiba, di ba? Yung mga title natin nung mga nag-umpisa tayo from Enoch, then to Noah, to Abraham, etc. Magaganda rin naman yung naging title topic natin sa kanila. Pero very different itong kay David. Having a faith with a heart like God is that it does not mean David is a sinless man, no? Lahat po sila, sabi di po ba sa ating readings kanina, sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang magtagumpay sa digmaan. They are from their weakness, God made them, give them strength to become victorious in their battle. Yun po ang description ng reading natin kanina. But now David, faith with a heart like God. Si David ay may pananampalatayang katulad ng puso ng Diyos. No, so let us define first the name David. The Hebrew name David is, sa Hebrew is David. Ang hirap banggitin ito . Ang sa pronunciation is David, parang gano'n. Sa English, David. No? Depende sa pronunciation, pero ang pinaka simpleng pag-pronunciation is David. Sa Tagalog, David.
David. David means, ang kahulugan ng pangalan niya ay means loving. Loving. Minamahal o mapagmahal. Or beloved. Yan lang po. Ganyan lang ka-iksi ang kahulugan ng kanyang pangalan. He is beloved. Kaya napakaganda, di ba? At marami naman talaga. Ngayon kasi dami naman gumagamit talaga ng David eh. Kasi ganun siya kasimple, ganun kaganda ang kahulugan ng kanyang pangalan. At ang hirap naman po mabuhay na ang pangalan mo David tapos palaaway ka. Di ba? David, di ba? Palaaway ka, ikaw ang numerong unong pinanggagalingan ng gulo. Tapos ang pangalan mo David. Pag ganyan, ako, magpapalit ka na ng pangalan sa NS ko. Kahit na mahal, kasi hindi naman nagmamatch dun sa pangalan mo, di ba? Dapat kung ang pangalan mo David, lovable ka, di ba? Ikaw yung pinanggagalingan ng pag-ibig, pagmamahal, kahit na inaaway ka, pinipintasan ka, pinapalitan mo pa rin ng pag-ibig, pagmamahal. That's the meaning of his name, means loving or beloved. Now, sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 12, and he sent and brought him in. Now he was ruddy and had a beautiful eyes and was handsome. Sa Bible, nung nabasa ko lang na dalawang handsome, si Joseph at saka ito na, si David. Ruddy, ibig sabihin ng ruddy ay mamula-mula. Yung pink, basta ganun eh, mamula-mula, kahit hindi siya naaarawan. So, ibig sabihin, tisoy siya. No, mistiso siya, gano'n. And had a beautiful eyes. Naku po. Ang isa po sa malakas makapagpakilig sa atin ay yung pag nakakita tayo ng magandang mata. Meron akong naalala nung na-assign ako ng 1999 sa PFCC, Iligan sa Mindanao. Yung ating secretary treasurer doon is dalaga pa. Eh kaya nga lang medyo nagkakaedad na rin siya. Sabi ko, bakit di ka pa nag-aasawa? Kasi Brad, ang gusto kong mapangasawa ay yung blue eyes. Sabi niya, blue eyes. So gano'n. Siguro, pangarap ng gano'n. Kasi magaganda naman yung lahi nila, magaganda naman yung mga pamangkin niya siya. Maganda rin sila. Kaya nga lang, ay hindi ko alam bakit gusto niya talaga blue eyes. Hindi ko alam kung nakapag-asawa siya dahil sa kakahintay ng blue eyes. Diba? Well, some part ng Europe, marami pong may mga magagandang mata, may blue eyes doon, no? Sa Pilipinas, lahat tayo, dalawa lang ang klase ng mata natin, black and brown lang. Yes. Hindi talaga brown na brown, medyo dark pa ang pagka-brown. So, ano yun eh, biyaya yan ng Diyos eh, pag binigyan ka ng magandang mata. May mga nakakwentuhan ako sa ang mga Koreano, inggit na inggit sa mga Pilipina. Mga Pilipino, mga Koreano, kasi gustong-gusto ng mga Koreano yung mata natin. Yung mga Pilipino na mga Pilipina, gustong-gusto naman nila yung mata ng ng mga Koreano. So, ewan ko kasi lahat tayo ay hindi naman biniyayaan ng maganda talagang mapungay at magandang mata. Pero yung magkaroon ka lang ng simpleng mata na malinaw, maganda yung insight at pananaw, hindi pangit ang mga nakikita mo, eh papangit na rin ang iyong mata. So, another one is handsome. So, yun, ganun lang po ang kanyang description. 1 Samuel 16 and verse 12 sa English Standard Version. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and beautiful eyes and has handsome. Nangyari ito nung umentra si David doon sa battle between the Palestine, no, yung kanilang champion na si Goliath, and the king of Israel. The first king of Israel is King Saul. And then umentra siya doon, nang naghahanap pala si Prophet Samuel nang papalit kay King Saul, and he sent and brought him in. Sabi ni Prophet Samuel,
eto lang ba talaga mga anak mo o meron ka pang anak? 8 ang anak ni Jesse, tatay ni David. And the youngest son is si David. Pero ang na-mention lang kasi dito is si Eliab, Abinadab, at saka si Shammah. Yung na-mention lang ng pinalinya sila ni Prophet Samuel. Sabi ni Jesse, tatay ni David, meron pa akong youngest. Kaya nga lang, nandoon sa field, nagpapakain, nagbabantay at nagpapakain ng nag-aalaga at nagpapakain ng aming mga tupa. Pwede mo bang tawagin mo siya? At pumasok po sa eksena si David. And verse 12, it says, he sent and brought him in. So, pinatawag siya, tapos dinala siya doon habang nakalinyang ganon. Habang naglalakad ito, papalapit doon sa linya ng mga kapatid para mamili si Prophet Samuel ng magiging second king of Israel, naglalakad ito. Ayun ang sabi dyan, now he was ruddy, beautiful eyes, and handsome. So yun ang impression sa kanya. So maganda po, kumbaga sa panahon na yun, siya po siguro ang hot rod. And God calls him as, sabi ito ngayon ang bansag ngayon sa kanya. Doon sa Acts chapter 13, verse 22 and 23, it says, after removing Saul, magkatapos ng tanggalin si Saul because he disobeyed God, hindi nasunod yung gusto ng Diyos, hindi sinunod ni Saul. So hahanap ngayon ng panibagong hari, ang propeta. He made David their king. God testified concerning him. Ang Diyos ang nagpapatotoo nito kay David. I have found David, son of Jesse. Sino po ang nakatagpo at nakakita ng magiging hari? Ang Diyos. Because King Saul is people choice. Yung gusto ng tao, sinangayunan na lang ng Diyos kasi ang tigas ng ulo ng mga tao. Gusto nila si Saul. Si Saul ay matangkad, matipuno, galing sa isang medyo marangya na pamilya. Si David, probably hindi naman poor na poor, pero sakto lang naman. Sabi ganon, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Sino pong nagsasabi dito ng ganitong testimony? Ang Diyos. Hindi yung tao, hindi rin sa Prophet Samuel, kundi ang Diyos na mismo. Natagpuan ko kay David, the anak ni Jesse, ang pusong katulad sa akin. He will do. Ito ang magandang kasunod. Gagawin niya, he will do everything I want him to do. Bakit? Na-disappoint ang Diyos kay King Saul, hindi ginawa yung pinagagawa ng Diyos. Itong si Yahweh, ang Diyos, sabi ganon, he will do everything I want him to do. Kung yun ang nakita ng Diyos, natagpuan niya at nakita niya, ibig sabihin, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Tanging Diyos lang ang nakakakita at nakakabasa ng puso natin. Tayo hindi natin alam yun, hindi natin masusukat. Now, David is a man with a heart like God. Meron siyang puso na katulad ng Diyos kasi Diyos mismo ang nagsabi, hindi tao. And Psalm 78 verse 72, chapter 78 verse 72, so he shepherded them according to the integrity of his heart. Pinamunuan o pinangasiwaan ni David bilang pastol according to the integrity of his heart. Sino dito tinutukoy? Ang Israel. So he shepherded them, Israel, according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hand. Dalawa ang mapapansin natin panibago dyan. David, sabi ganon, si David ay merong integrity. Wow. Mga kapatid, ang isa sa pinakamahirap na katangian at makita sa isang tao ay walang iba kundi ang integridad. Integrity ay magkaiba po yan sa salitang faithfulness. Ang integrity, although similar na character, pero magkaiba po yung aspeto niya. Integrity, hindi lang ikaw ay nagiging tapat. Yung undivided.
Yung faithfulness mo is undivided. Yung kahit anong sitwasyon, kahit anong kalagayan, may nakakita sa wala, nakatayo ka pa rin ng totoo. Hindi ka naaapektuhan ng situation, circumstances, or problems. Basta hindi ka naaapektuhan. That is integrity. You remain standing in God's principle or in truth. So, ganun lang kasimple ang integrity, mga kapatid. That is David, a man with integrity, sabi ng Psalm 78 verse 72. Hindi lang yan, a man with a skillful heart. Skillful heart? Skillful hand. Pag sinabi mong skillful hand, anong ibig po sabihin niya ng skillful hand na yan na sinasabi ng Bible? Diba si David ay mahusay gumawa ng tula at mahusay tumugtog ng lira or harp. Ibig sabihin, gifted musician siya. Eh noon, wala pang school of music. Hindi katulad ngayon, ang dami ng school of music, ang dami ng makikita sa YouTube ng mga pag-aaral tungkol sa music. Ang dami ng mga means or mediums na makikita natin. Noon, wala. Pero, ganun pa man, may mga gifted na noon na pinagpapala talaga ng Diyos. And 2 Samuel, 1 Samuel chapter 16 verse 18 says, "The one of the servants answered and said," sabi, "Look, I have seen a son of Jesse, Jesse of the Bethlehemite, who is skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war, prudent in speech, and handsome person," na ulit-ulit. "And the Lord is with him." During that time, itong si King Saul ay nababothered na siya. Ina-afflict na siya ng masamang espiritu. Para ma-comfort lang siya at mapanatag siya, yung isa sa kanyang mga advisor ay nagsabi ng ganyan. One of the servant of King Saul, sabi niya, "Tingnan niyo po, meron po akong kilala at nakita na anak ni Jesse na taga Bethlehem na skillful sa pagplaying, pagtugtog, mahusay. At a mighty man of valor, isang magiting na magdirigma. A man of war, prudent in speech, magaling magsalita. And handsome, nabanggit na yan kanina. And the Lord is with him." Yun po ang napansin ko dito. Yung ganong mga katangian, a mighty man of valor, prudent in speech. David was a poet and musician, skilled at playing the harp and composing songs. Ibig sabihin, bata pa lang siya, teenager pa lang siya, gifted na siya, skillful na siya. Kumbaga sa yung sinasabi nilang jack of all trade, master of none. Nakakahanga, di ba? Actually, magkaroon ka lang ng isang gift at nagiging blessing yung gift mo, tuwan-tuwa na ang Diyos doon. Di lalo na kung marami ka pang gift. Sa aming magkakapatid, sa aming magkakamag-anak, ako lang yung blessed ni Lord ng mga talents. Hindi sa nagyayabang ako sa inyo. Nung bata ako, nang ako po ay, grade 2. Nakatira kami noon sa Tondo, Manila. Diyan kami sa may bandang Parola. Mga squatter yan. Dito sa may Madrid, sa may San Nicolas, Tondo, Binondo, meron diyang tinatawag na association ng mga Chinese. Yung Lions Club ng mga Chinese. Nagpa-amateur, nagpa-contest sila ng singing. Isinali ako ng... Amaya. Isinali ako ng nanay ko. Totoo sinalin niya ako. Hindi ako champion, naka first prize. Pero hindi akong champion. Ang kinanta ko noon, yung kanta ni Edith Peregrina.
Ang, ganito ang linya niya. Kung di man magbalik, yan ay alaala ng pag-ibig. Balasin mo't nagtitiis ng kalungkutan. Ang puso ko'y unti-unting. Search nyo na lang sa Google, Edith Peregrina. Ang title niyan, ang ating hagdan. Eh di, ewan ko, lakas ng loob ng nanay ko, sinali ako. Praise God, nanalo ako, first prize, ang napanalunan ko, puro grocery. Tuwang-tuwa yung nanay ko, ang dami namin pagkain grocery sa bahay. Sa school, kumakanta ako sa mga linggo ng wika, yung mga ganon, yung mga occasion, pinapakanta ako. Yung katulad ng Ang Bayan Kong Pilipinas, pinapakanta ako nun. Hindi ko alam, hindi naman ako bilib sa sarili ko, pero siguro malakas lang ang loob ko. And then, sa high school days, sumali ako ng sa intramural games. Sumali ako ng volleyball, sumali ako ng basketball. Una, nag-table tennis ako. Sabi ng teacher ko sa YDT pa yun. Yan, tama. Sabi niya, Beresyo, sayang naman yung height mo. Ililipat kita sa basketball. Ang unang sport ko, tennis. Dinala niya ako sa basketball. Nainganyo naman ako, tinuruan niya ako. Pero, habang nagbabasketball, nagbabalibol din ako. Yung mga ganun sa sport. Tapos, nung nasa high school days ako, meron akong mga classmate, pag vacant kami, nandoon kami sa benches sa loob, labas ng school, may dalang gitara yung isa kong classmate. Ako yung kanilang vokalista, siya ang taga-gitara. Sa kakapasa-pasa ng gitara, pinasa sa akin gano'n. Ikaw naman mag-gitara, puro ka lang kanta eh. Sabi ko, ito? Di tinuruan niya ako. Tinuruan niya ako, din nag-research ako. Wala naman akong gitara sa bahay. Yung kapitbahay ko, na kumpare ng tatay ko, pag nagiinuman sila, nakikita ko nagigitara. Pag di sila nagiinuman, hindi nagigitara, hinihiram ko. Doon ako nag-aral mag-gitara. And then, so yung mga ganong experiences, mga ganon, hanggang na-develop na lang na-develop. So, I can play guitar, bass. Sa drum, hindi ako masyado. Keyboard, hindi ko lang masyadong inaano kasi kulang ako sa time. So, yun ang blessing na binigay sa akin ni Lord. Kaya nga lang, isa sa mga anak ko walang nakakuha. Yung anak ko, namit naman nila yung ibang ating kapatiran na nandito. Sayang, walang nakakuha. Walang sa pagkanta. At hindi ko pa naisama kasi way back 1985, after kasi ng high school days ko. Fourth year high school, huminto ako, hindi ako nag-college kaagad. Medyo mahirap kasi yung buhay namin eh. Hindi naman hirap na hirap. Medyo parang kinakapos-kapos lang gano'n. Sakto, kapos, sakto, gano'n. Kasi nung high school ako, party goers na rin kasi ako. Mahilig ako sa mga baile-baile sayawan. Mga sayawan. So, meron ako nasalihan na grupo. Nag-form kami ng dancing, group dancing. Tapos, nainganyo kami dahil merong kaibigan na nag-introduce na merong isang agency na naghahanap ng mga talents, ganyan-ganyan. Nag-apply kami. Doon kami sa may Sukat, malapit sa tapat ng Green Heights Subdivision, Sukat. Tapos, doon yung pinaka-studio namin, doon kami rehearsal. Kasi kailangan naming mag-present doon sa Metropolitan kasi may mga judges doon. Doon titingnan kung makakapasa kami para for entertainer sa Japan para magkaroon ng blue card. Nakapasa kami. Sa kakahintay namin, kung kailan kami masasabihan na mayroon ng employer, itong aming manager, nilook alike yung aming
blue card. Uso pala noon yun eh. Siyempre, mga wala kaming alam. Nilook alike. Ibig sabihin, hindi na kami yung nandoon sa blue card na yun. Pinaasa lang kami ng pinaasa. Sa tagal, hindi namin alam. Walang pera, hindi naman kami makaangal, makapagdemanda. Nagkalabuan lang. Hindi naman namin napila. Until such time na nagkaroon na ako ng sakit noon. Hanggang sa nakilala ko ng El Shaddai. Dire-diretso na ako hanggang ngayon. Yun po yung mga ano ko. Nung bata kasi ako, daw ako makulit. Pilyo. Sabi ng lola ko. Pag may konting handaan sa bahay, ganyan, ako yung pinag-uumpulan nila pag sinabing sayaw, sayaw. Tapos, sabi daw, hindi daw ako sumasayaw hanggang hindi daw muna ako bibigyan ng pera. Pag hindi niyo ako binigyan ng pera, hindi ako sasayaw. Kaya, pag binigyan ako ng pera, doon ako sumasayaw. Sayaw naman ako. Hindi ko naman alam nyo kasi about 3 to 4 years old, hindi ko naman masyado na matandaan yun. Yung mga ganong pangyayari. Well, konting sharing lang ito ha, kasi kayo naman, lagi nyo lang naman ako napapakinggan, puro word of God eh. At least, mga konting nakatago na lihim sa buhay ko ay nadi-display ko dito. So, ang point ko is, ang Diyos lang ang nakakaalam, nakakakita ng mga ganong gifts and talents natin na pwede niyang gamitin in the future. Exactly na kung ano ang meron kay David, mga kapatid. Hindi po ako mahusay sa larangan ng mga na-share ko, pero I know how to play, to dance, or to sing, etc. Hindi nga lang ako pang Olympics at saka pang star, American Got Talent. Hindi nga lang tayo obra doon. Pero meron, kung sa meron, kung sa meron naman. Kahit pa paano. So that's it, mga kapatid. So yan po si David. Lahat naman po may talento eh. Kaya nga lang yung iba, hindi lang talaga nila dinidiscover. Pero mayroong talento. Iba kasi yung talento na nadidiscover mo at nai-improve mo. Merong ganun. Iba-ibang talento. Hindi pare-parehas na binigyan ng Diyos. Pero depende po yun. Now, what faith? Kukuha muna tayo ng isang step lang dito bago tayo matapos. What faith did David have while he was called a heart like God? Anong pananampalataya meron si David? Bakit siya po ay tinawag na may pusong katulad sa Diyos? Una, and verse 22 and 23 of Acts chapter 13. Sa Aklat ng Mga Gawa, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Verse 23, from this man, mula kay David, from this man's descendants, God has brought to Israel the Savior Jesus, as He promised. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Natagpuan ng Diyos si David na merong pusong katulad sa kanya. Ang Diyos po ang nakakita nun, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo hindi natin mapapansin, nakikita yung bawat laman ng puso ng bawat tao. Even the motives ng tao, hindi natin alam yun, mga kapatid. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Tapos sa verse 23, from this man's descendants, magmula sa kanyang mga lahi na po, ay God has brought to Israel the Savior. At kaya pala tinawag si Jesus sa New Testament, Son of David. Pag may lumalapit kay Jesus, may sakit, may problema, nangangailangan sa kanyang ng healing and miracles, tumatawag silang ganun kay Jesus, Son of David, have mercy on me. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Anong ibig po sabihin niyan? Kasi si Jesus, galing siya kay David. Si David na nakita ng Diyos ay may pusong katulad sa kanya. Now, sabi po ng dito is faith and obedience must go together. Ang unang-una, bakit
siya po ay tinawag ng Diyos at mayroong katulad ng puso sa Diyos because David had an obedient faith in God. Meron kasi siyang masunuring puso sa Diyos. Masunuring pananampalataya, yung kanyang heart, yung laman ng kanyang puso, yung kanyang damdamin, yung kanyang isipan, ay merong pagsunod. Pananampalatayang may pagsunod sa Diyos. Faith and obedience must go together. In faith or faith in God and obedience in His Word. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Pag may pananalig ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka susunod sa Diyos. Amen. Kasi faith leads us to obey His Word. Kaya nga maraming tao ang hindi nila kayang sundin ang Diyos kasi wala silang pananampalataya. Yung may pananampalataya sa Diyos, ang makagagawa lang ng utos ng Diyos. Pag wala ka nun, hindi mo masusunod ang Diyos. Kaya may mga taong gustong sundin nila ang Diyos. Ayaw nilang mabuhay ng mali, ayaw nilang mabuhay ng kasalanan. Pero, hindi nila kaya, wala silang power at lakas na sundin yung kahit ayaw nilang mabuhay ng mali, ng kasalanan at pagsuway sa Diyos, pero hindi nila kaya kasi nga wala nga faith eh. Kasi yung faith ang nagbibigay sa iyo ng power para sundin ang sinasabi ng Diyos. Amen. Faith first before you obey God. Because real obedience nanggagaling sa faith. Just like Noah and just like David. Paano susundin ni Noah yung utos ng Diyos? Gawa mo ko ng arka pagkalaki-laki. Tapos nung ginawa pa, inabot ng 100 100 years ba yun? 100 days? 100 years ang haba. Imagine. Tapos, ang gumawa siya lang, tinulungan lang siya ng kanyang mga anak at yung kanyang mga manugang, tinulungan lang siya. So, criticize pa siya, hindi sila naniniwala. Maaring nagtataka na rin siguro yung kanyang mga manugang at kanyang asawa at kanyang mga anak, na paano ba ito si Papa? Bakit pa niya ginagawa yan? Yung sabi ng Diyos gawa ng arka, ang tagal-tagal namang tapusin yun, ang laki-laki pa. Palagay ko, hindi niya gagawin yun kung wala siyang faith. Noah built an ark because of faith. So, we cannot separate faith and obedience. So, faith in God first, and then obedient in His Word. Kapag tayo ay may pananampalataya, hindi maaring hindi ka susunod sa salita ng Diyos eh. Pag ang pananampalataya natin, yun ang mag-uudyok sa atin para sundin ang Diyos. Kasi yung faith alone, kung walang obedience, yung faith na yun, sabi, faith without an action is dead. Parang ibig sabihin, faith without an obedience is dead. It's the same, faith without an action is dead. Magkapareho yun. Now, pag may faith ka at sinunod mo yung salita ng Diyos, mga kapatid, doon ngayon, kumikilos at gumagawa ang Diyos. Ibig sabihin, gumagawa ang Diyos sa mga taong nananalig at sumusunod. Ganyan din dapat ang lagi nating goal and application sa buhay natin. I have faith with God, even if it is difficult or heavy or mahirap, susundin ko kasi may pananampalataya ko sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So yan muna. Next natin babalikan sa Friday. Okay? Tumayo tayong lahat at sapagkat we don't have enough time, kunin natin ang ating mga dala, ang ating mga prayer requests, o ano man ang ating gusto pagpalain ng Panginoon. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sa gabi ito. Salamat po sa buhay at pananampalataya ni David. Salamat po sa inspiration ng kanyang buhay, ng journey ng kanyang faith, kung paano po siya tinawag at kung paano po siya tumugon at nabuhay sa inyo. David is just like us, Lord. But dahil sa inyong favor sa kanyang buhay, Panginoon, kaya po siya ay inyong pinagpala. Kaya naninalig din po kami, katulad ni David, Panginoon, with faith and obedience.
Alam po namin na kayo po ang Diyos na patuloy na gumagawa ng pagpapala sa aming buhay. Kahit pa kami ay may problema, kahit kami ay may mga suliranin o mga pagsubok na pinagdadaanan. Pagpalain niyo po ang lahat ng bawat isa sa aming Panginoon na patuloy na lumalakad, sumusulong sa aming pananampalataya. Amin pong maaasahan ang mga pangako ng iyong mga salita na hindi niyo kami iiwan at pababayaan. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga munting handog alay sa gabing ito. Pagpalain niyo rin po ang mga nanunood sa FB page ng Macau. Saan man silang lugar o dako na naroroon, abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Ano po ang kanilang prayers ngayong gabi? Nakikiisa po kami dito sa Macau na inyong abutin at pagpalain. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, aming alay handog sa inyo ng may pagpupulit pasasalamat at kayo ang magbalik ng higit pa sa aming pangangailangan sa aming trabaho, sa aming employer at sa aming buong pamilya. In Jesus' name we ask and we pray that in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Give